Alright, mga kababayan, magandang araw sa ating lahat. Saan mga panig kayo ng daigdig na ron ngayon, kayo po ay laging mag-iingat. At kabayan, nawa kayo ng ating may kapal. Ang topic natin ngayon mga kababayan, pag-usapan lang natin itong desperadong galaw ng mga kalaban ng mga Duterte. Tulad na lang halimbawa mga kababayan, una nilang ginawa, sila ay nagsama-sama. Gumawa sila ng pamamaraan para mapatahimik nila ang mainstream media at ang lahat ng ibalita ng mainstream media ay yung kanila laang mga ginagawa para sila ay makilala. At naging kakampi na nila yung mga dekada ng naninira sa mga Marcos, tulad ng mga Dilawan, tulad ng mga komunistang grupo, mapasenado man o mapa-congressman. Sila ay nagsama-sama sa iisang adhikain na ibagsak ang number 1 balakid sa kanilang mga ambisyon, si PP Inday Sara. Lalong-lalo na itong napaka-ambisyosong tambaluslos na siya ang may hawak ng lahat ng pagdating sa pera. Sa budget, lahat ng mga ahensya ng gobyerno ay sunod-sunuran. At ito namang ating Pangulong BBM ay alam naman natin mga kababayan ay hanggang sa ngayon ay pakiwari ko'y patuloy ang pangarap na magiging 20 ang 1 kilo ng bigas. So, kapag ka may papipirmahan sa kanya, katulad ng dating Pangulong Duterte, binabasa mo na, ibibito kung kinakailangan hindi pirmahan, pero itong ating Pangulo ngayon, basta may latag na papel sa harapan niya, siya ipipirma. Wala siyang pakialam kung anong laman nakapaloob ng kanyang pinirmahan. Ang resulta, revoke ang prangkisa ng SMNI. Wala siyang pakialam. Ganon ang ating Pangulo sa panahon niya. At ito pa, dahil sa kanilang kagustuhan talaga, sobrang desperado na sila ay nagre-recruit ng mga influencer. Kahit hindi mga political vlogger, basta't alam nila na marami ang followings, milyon ang followings, ay nire-recruit nila at binibigyan ng pera. Bigyan ko kayo ng halimbawa, itong nasubaybayan ko rin naman ito dahil ang larangan nito ay sa sports, sa hip-hop, sa music. At kung mayroon mang mga minsan pinapasok niya ang showbiz, tinitira niya yung mga celebrity na medyo hindi maganda, kaya mga ginagawa. Itong si Makagago na wala namang alam pagdating sa politika. Pero dahil nasilaw sa pera, at ang sabi niya, siya ang highest paid na vlogger na ni-recruit ng mga tambaluslos, ng mga congressman, ng mga kalaban, ng mga Duterte. Siya mismo umamin na siya ang pinaka-highest paid na influencer na may kakayahang manira ng kapwa-tao. So, ang nangyayari, dahil sobra siyang tapat sa kanyang sarili, inamin niya na siya ay bayad. Kaya niya ginagawa ang mga bagay kahit alam niya na yan ay alam niya na yan ay paninira lamang. Kaya ang nangyayari, maraming nagtatanong kung sinong nag-utos sa kanya, kung sinong nagbibigay. Mga kababayan, mahalata mo sa isang tao na mula sa puso ang sinasabi o binabasa lamang yung kanyang sinasabi. Mahalata mo. Pag siya nagbablog at may script, mukha niya lang pinapakita. Mukha lang. Kasi hindi niya pinapakita na para hindi mahalata. Para hindi makita ng mga manonood na siya may binabasa na script na finifeed lang sa kanya. Kaya obvious mga kababayan, nasa halip na sumikat yung kanyang
sinusuportahan. O actually, hindi niya sinusuportahan yun. Pera-pera lang yan. At yan naman ay siya mismo ang nagsabi. Ito. At napakarami pa mga kababayan silang mga kinukuha mga influencer na million of followings. Kasi akala ng mga tambalslos kayang iangat ang kanilang mga sarili. Alam nyo ba mga kababayan kung bakit? Kahit sino pang bayaran nila. At yan naman ay si Senator Amy Marcos na rin ang sabi na mayroong 400 million pesos na ginagamit para siraan lang ang mga Duterte. Kaya ito na mga kababayan, ito na yung sa aking sariling opinion, yan na yung isa sa patunay na totoo yung sinasabi ni Senator Amy na gumagamit talaga sila ng pera. Ang pinakamasaklap dyan mga kababayan, pera ng taong bayan ang ginagamit nila para bayaran yung mga influencer na mga wala namang alam pagdating sa politika. Paano ka maniniwala kay Makagago? Mahal daw niya si Martin Romualdez kasi binabasa niya. Ayun mga kababayan, kasi kaya sila kumukuha at nagbabayad ng mga influencer kasi hindi sila kayang ipagtanggol ng mga vlogger at mga journalist nila katulad nila Mike Abe. Yan ay may personal na galit kay Pastor Kibuloy. Kasi pilit niya yung pag pinagtatanggol si BBM, sablay naman. Kaya binastos niya si Pastor Kibuloy, may personal siyang galit. Na kahit anong depensa ang gagawin ng mga bangag vloggers at itong mga tambalslos vloggers, kasama na itong mga walang alam na katulad ni Makagago na numero nung gago, literal na gago. Alam niyo mga kababayan, ito si Makagago, literal talaga na gago. Kasi paano hindi siya literal na gago? Alam naman niyang hindi totoo yung sinasabi niya sa vlog niya. Kasi binigyan lang sila ng script. Pero sinasabi pa rin niya. Kasi pera-pera mga kababayan. Yun. Kaya masasabi ko dito kay Makagago, literal na ito yung pinakagago sa lahat ng mga influencer. At yun nga mga kababayan, abang-abangan natin kung anong yung ibinaba nilang warrant of arrest kay Pastor Kibuloy. Kasi si Pastor Kibuloy mga kababayan, kaya nila ginigipit. Alam nila na kapag napakulong nila si Pastor Kibuloy, isusunod na nila ang Pangulong Duterte. Gagamitin nila ang lahat. Sila ang nasa kapangyarihan. Kaya mga kababayan, ako, ang magagawa ko lamang ay ipakita ko ang suporta ko sa mga Duterte sa pamamagitan ng ganito. Na ipahayag ko ang aking saloobin. May maniwala man sa akin mga kababayan, hindi. Gusto ko na ipahayag ang aking saloobin sa pamamagitan nito. Kung may sumang-ayon man sa akin, ay salamat. Kung wala man, ay salamat na rin. Good luck na lang sa mga nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan na nakikita naman nila ang kapalpakan ng gobyernong to. Halimbawa na lang mga kababayan, yung mga daga sa airport, mga surot, mga ipis sa airport, at mukhang babalik na yung laglag bala. Kaya hindi kayang depensahan ng mga tambalslos vloggers kahit paanong gawin nila paninira. Kasi ano ba ang paniniwalaan ng tao? Si Pangulong Duterte na ang accomplishment ay nadadaanan ng tao, mga tulay, mga
napupuntahan ng tao, mga seaport, mga airport na gagawa ni Duterte, mga kalsada na pinaluluang, at kung ano-ano pa. War on drugs, mga kababayan. Hindi man kumpleto, at ngayon unti-unti nang nagbalik ang droga sa kalsada, sa lansangan natin. Ano pa mga kababayan, ang mga nagawa ng Pangulong Duterte? Yung simpleng Boracay na hindi kayang ipagawa, hindi kayang ayusin. Yung paglinis ng Manila Bay na ang sabi ng mga naninira sa mga Duterte ay sinisira daw ang kalikasan. Alam niyo mga kababayan, paano mo sirain ang kalikasan? Inilinis mo nga. Sira na nga ang Manila Bay. Ang ginawa ni Duterte, inayos, nilinis. Kaya yung mga nagsasabing sinira ni Duterte ang kalikasan, yun yung number 1 bubo, mga kababayan. Mga sira na mga ulo. Saan ba kayo papabor mga kababayan? Doon sa taong may ginawa, doon sa taong tinupad ang mga pangako, doon sa taong naglinis ng kalikasan, doon sa taong inayos ang kapaligiran, inayos ang gobyerno, ang laki na nabawas ng katiwalaan ng korupsyon, o doon sa taong nangako na hindi marunong tumupad, doon sa taong walang isang salita, doon sa taong ang nadatnan niya ay napakagandang gobyerno. Ano nangyari ngayon? Nagbalik na ang droga. Kalat na ulit ang kriminalidad sa kalsada. Nagpapalakas na ulit ang mga rebuilding grupo, mga komunista. Dahil kakampi na nila. Binigyan nila ng boses. Saan kayo, mga kababayan? Kaya yung mga vlogger na mga tambaloslos, mga loyalista vlogger, ay hindi na issue ang tinitira. Saan kayo papanig mga kababayan? Doon sa taong 3 million addicts ang sumuko, nagpasakop sa gobyerno, o dito sa gobyernong ito na bumalik na naman sa dating gawin ang mga addict, ang mga nagbibenta ng pulburo. Ako mga kababayan, mas gusto ko ang panahon ng Duterte. Gugustuhin nyo ba mga kababayan, nakalaban natin ang China? Kapitbahay natin ang China mga kababayan. Ako mga kababayan, mas gusto ko kaibigan natin lahat ang bansa. Kapit bansa man yan o malayong bansa. Ang nangyari mga kababayan, si BBM mas kumampi pa sa US. Hindi niya alam na tayo ay pananggalang sa Amerika. Noong World War II mga kababayan, kaya ginera tayo ng Hapon dahil nandito ang mga sundalo ng Amerikano. Kasi hindi sila makakarating ng Amerika hanggat hindi sila dadaan ng Pilipinas. Yung giyera ng Hapon at Pilipinas mga kababayan ay hindi yung giyera ng Pilipinas at Hapon, Japan. Yun ang giyera ng Japan at US. Ginamit lang tayo mga kababayan. Ngayon nangyari ulit, tingnan nyo mga kababayan ang bansang Ukraine. Anong nangyari? Dahil kaaway ng US ang Russia, inuuto nila ng inuuto ang pangulo ng weak leader din ang pangulo ng bansang Ukraine. Nagpauto sa Amerika. Ganon mga kababayan. Ang Pangulong BBM na mismo mga kababayan ang nagsasabi na napakataas na ng chance na girahin tayo ng China. Kaya nangangalap siya
ng suporta sa iba-ibang bansa. Naghahanap siya ng susuporta sa atin pagdating sa armas. Anong ibig sabihin nun mga kababayan? Naghahanda ang Pilipinas sa giyera. Bakit kailangan natin gawin yun mga kababayan? Pwede naman nating sundan ang nagdaang administrasyon na walang kaaway, kaibigan lang. Ang ganda ng buhay ng Pilipinas noon mga kababayan. Hindi tayo bulag. Yung mga tambaluslos vlogger at mga Marcos vlogger, yan ay hindi rin sila bulag mga kababayan. Sila ay nabulag sa pera. Nagbubulag-bulagan sila mga kababayan dahil sa pera. Si Pastor Kibuloy, lahat ng mga kaaway nila ay inuunti-unti na nila. Nagbalik na ang martial law mga kababayan. Ngayon, ang tahimik na martial law. Kasi nung time ng martial law, nung panahon ng Marcos, kinukulong lahat ang balakid sa kanilang mga ambisyon. Kasama na riyan yung mga Ninoy Aquino, kung sino may mga, marami silang mga kinukulong mga kababayan. Noong araw, nung panahon ng martial law. Isinasara, kinukumpiska ang mga ari-arian ng mga kalaban nila. Inimbargo nilang lahat hanggang sa binago nila, pinakialaman nila ng matandang Marcos ang konstitusyon. Ngayon Marcos ulit ang makikialam sa ating saligang batas mga kababayan. At nangyayari na ang panggigipit sa mga Pilipino na nagpapahayag na hindi tama ang kanilang ginagawa. Ito na mga kababayan, silent martial law. Niwala man kayo sa akin mga kababayan o hindi. Pero ito na. At ang pinanakatakot mga kababayan, natatakot ako, hindi lang para sa sarili ko, kundi sa mga kabataan, sa mga anak natin, sa ating mga apo. Pag ginira tayo ng China, tingnan nyo na lang yung nangyari sa Ukraine at sa Gaza. War ng Israel at saka Palestine. Tingnan nyo mga kababayan kung anong kalagayan ng mga mahihirap na mamamayan nila. Ganon din mga kabayan ang mangyayari sa atin. Kaya bakit gustuhin nilang may kaaway ang Pilipinas? Yung pambubuli ng China, yan ay nag-ugat dahil kinalaban natin ang China. Kulang na lang talaga. Konti na lang. Gera na. Gigirahin na tayo ng China. Ako mga kababayan, sana magkaisa tayong lahat na sana mayroong mag-initiate. Sana mayroong titindig at mauna mga kababayan na magprotesta, ihayag, magmarcha papunta ng EDSA, isara ang EDSA, iparamdam natin sa gobyerno nito na hindi na sila karapat-dapat sa kanilang mga pwesto, na sila ay magsibaba na. Sana mayroong isang titindig na malakas, bata. Huwag na si Tatay Digong, kasi si Tatay Digong napakatanda na mga kababayan, nakakaawa na. Ako, against na ako na manguna siya. Tama na yung siya magsalita, akit na entablado. Paminsan-minsan siya maghayag ng kanyang disgusto sa gobyerno. Pero yung manguna mismo sa gagawing pag-aalsa, hindi pag-aalsa na sa pamamagitan ng dahas, kundi mag-rally sa lansangan katulad ng People Power 1. Sana meron. At kung mayroon mang tumindig, ako'y handang sumuporta mga kababayan para bumalik ang pamamalakad ng gobyerno tulad ng pamamalakad ng ating dating Pangulong Tatay Digong.
Dito lang muna mga kababayan. Maraming salamat sa inyo lahat. God bless.